Disgrasya sa Baguio City, isang patay at 4 ang sugatan matapos masagasaan ng nagloko umanong shuttle bus. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga tao at emergency responder sa pag-angat sa electric shuttle bus na ito. Pero sa bigat ng sasakyan, nahihirapan sila. Meron ding naglatag na mga stretcher sa tabi. Ang electric bus kasi nawala ng kontrol habang paakyat sa Scout Hill Road sa Camp John Hay, Baguio City, pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Baguio City Police, bigla umanong kumabig ang sasakyan sa kaliwa. Doon na ito nakasagasa ng mga babaeng pedestrian. Dead on the spot ang isa sa kanila na babaeng edad 63 mula sa Pangasinan. 4 ang sugatan at dinala sa ospital. May 5 sakay ang bus pero hindi sila nasaktan ayon sa pulisya. Nasa kustodiya ng pulisya ang 52 anyos na driver ng bus na taga Itogon, Benguet. Wala pang pahayag ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Patuloy ang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit sa disgrasya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Baguio na mabibigyan ng tulong ang mga biktima. Ang electric bus ay nag-aalok ng libreng sakay sa loob ng Camp John Hay. Ang John Hay Management Corporation nakiramay at tumutulong na raw sa mga kaanak ng nasawi at mga nasaktan. Nakikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng pulisya at sa operator ng nadisgrasyang shuttle bus. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na bagong foreign service post na itinatag nitong 2025 sa Vandonor kasama ang Diplomatic Corps kahapon. Ang sabi po ng Pangulo, makatutulong ito sa paglikha ng mga bagong oportunidad para sa kooperasyon at paglapit ng serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho abroad. May mga bago rin anyang embahada at konsuladong bubuksan ng Pilipinas ngayong taon. Binigyang diin din ng Pangulo ang nakatakdang ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon na tututukan niya sa pagpapaigting ng kooperasyon sa regional security, pagpapalalim ng economic integration at pag-angat ng buhay ng mga mamamayan ng ASEAN member states. Lumutang ang takot at pangamba sa mga mag-aaral sa Negros Oriental nang matanaw nila mula sa kanilang paaralan ang isang taong tila naglalakad raw sa dagat. Ano o sino nga ba ang kanilang nakita? Kuya Kim, ano na? Naantala ang klase ni Teacher Neil sa Gihulngan City, Negros Oriental, nang ang kanyang mga estudyante nagsiiyakan. Nakarinig po ako ng ingay sa labas na nagsasabing, nakita namin si Papa Jesus, nakita namin si Papa Jesus. Natanaw raw kasi ng mga ito mula sa malayo. Ang isang tao na tila naglalakad daw sa dagat. Sinasabihan ko sila na hindi yan, si Papa Jesus. Pero hindi talaga naniniwala ang mga bata. Ano nga ba ang kanilang nakita? Isang aparisyon? O ilusyon? Tayong mga tao, imposibleng makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Ang density kasi ng ating katawan mas mataas kaysa density ng tubig, kaya tayo'y lulubog. Ilang araw matapos mag-viral ang video, lumutang ang kasagutan. Ayon sa isang nagkomento sa post ni Teacher Neil, ang nakita ng mga estudyante, hindi taong naglalakad sa tubig, kundi isang palutang-lutang na windsurfer. Nag-windsurf yung asawa ko. Transparent yung sail niya. Yung sinag ng araw, nag-reflect sa sail niya. Akala nila may naglalakad doon sa ibabaw ng dagat. Sinasabi ko po sa kanila na windsurfing board po yon at hindi si Papa Jesus. At sila po ay kumakalma na ngayon. Paliwanag naman ng isang psychologist. Yung mga bata ay nakakita ng mga windsurfer na pagkamalan nilang Jesus Christ. Ito ay isang excellent example ng pareidolia, isang proseso ng pag-iisip na kung saan napapagkamalan ng isang bagay na pamilyar. Nangyayari ito kapag may nakita tayong kahawig ng isang bagay. Gusto kasi ng utak natin na makakita ng mga pattern para madali nating maintindihan ang nasa paligid. Kaya mainam magtanong at magsaliksik muna para iwas sa maling akala. Ito po si Kuya Kim, sagot ko kayo, 24 oras.